Hello, magandang araw! Welcome sa bago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay mag-a-add tayo ng fraction, whole number and fraction and mixed number, and we will add also mixed numbers. First example, 2/9 plus 1/6. Dissimilar fraction dahil magkaiba yung denominators. Kaya, yung first step ay kukunin natin yung LCD. Yung LCD ay ang least common multiple ng 9 at 6. Sa example na ito, kukunin natin yung LCD gamit yung prime factorization method. Okay. So, sa prime factorization method, ganito yung gagawin. 9 and 6. Okay, yung 9, mag-iisip lamang kayo ng numbers. Ano yung dalawang number na kapag i-multiply ninyo magiging 9? Okay, dito ay 3 times 3. 3 times 3 equals 9. Ang 3 ay prime number, di ba? Prime number itong 3 kasi yung factors niya ay 1 and the number itself, yung 3 mismo. So, eto na yung prime factors ng 9. Okay. Ito namang 6, kukunin din natin yung prime factors ng 6. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply ninyo, yung product ay 6. Okay. 2 and 3. 2 times 3 equals 6. Ang 2, prime number. Ang 3, prime number. So, ibig sabihin, eto na yung prime factors ng 6. Okay, yung 9, lagyan natin 9 equals, factors niya ay 3 times 3. Okay, yung 6, factors ng 6, prime factors, 2 and 3. Okay, next, titingnan natin yung common factor ng 9 at 6. Kapag sinabi natin common factor, ito yung factor ng 9 at factor din ng 6. Yung number na meron sa 9 at meron din sa 6. Okay, kung titingnan ninyo, meron ng 3. Ayan. Next, para makuha natin yung LCD, i-multiply natin yung lahat ng factors ng 9 at 6, then pati itong common factor. Pero, yung common factor ay counted as 1. Isa lang yung bilang. So, yung i-multiply lamang natin ay itong 2 times 3 times 3. 2 times 3 times 3 equals, ano yung answer? 2 times 3 equals 6. 6 times 3 equals 18. So, yung 18 ito yung 18 yung LCM ng 9 and 6. Ito yung gagamitin nating denominator. Ito ang magiging LCD. Okay. So, yung LCD ay 18. Sunod, kukunin natin yung numerators. Kunin natin yung numerator. 18 divided by 9 equals 2. 2 times 2 equals 4. Okay, dito naman, 18 divided by 6 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ayan. Next step is to add the numerators. 4 plus 3 equals 7. Then, copy the LCD, 18. Okay, eto na yung answer. Okay, number 2, 5 plus 3/5. Kapag mag-a-add naman tayo ng whole number at fraction, kukupihan lamang natin yung whole number kasi isa lang siya. So, yung 5, kukupihin lang ninyo yan. Then, itong fraction, kukopyahin din lang natin kasi wala namang fraction dito. So, kopyahin lamang natin yan. Yung answer ay
5 and 3/5. Okay, yung 3/5, nasa lowest term na. Kasi yung numerator, prime number, yung denominator na 5, prime number. So, ibig sabihin, wala silang ibang common factor maliban sa 1. So, eto na yung answer. Number 3, 6/8 plus 3. Fraction at saka whole number yung i-add natin. Okay, yung whole number, isa lang. Kukopyahin lang natin yung 3. At ang fraction na 6/8, kukopyahin din lang natin. Kasi isa lang din naman yan. 6/8. So, yung answer ay 3 and 6/8. Okay, tingnan ninyo yung fraction, 6/8. Yung numerator, even number. Yung denominator, even number. Ibig sabihin, pwede pa itong ma-lowest term. Kasi yung even numbers, di ba, pwedeng ma-divide ng 2. Itong 6/8, ilo-lowest term pa natin. Kasi yun lagi ang hinahanap ng teacher. Di ba, kapag nag-solve, pag may quiz, may exam, yung answer ay dapat naka-lowest term. Okay, ngayon, para may lowest term natin itong 6/8, i-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF o greatest common factor. Kung naaalala pa ninyo, pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, at continuous division sa pagkuha ng GCF. Okay, kunin natin yung GCF ng 6 at 8 gamit ang prime factorization. Okay, yung 6, then 8. Okay, itong 6, ano yung numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 6, 2 and 3. 2 times 3 equals 6. Yung 2, prime number. Yung 3, prime number. So, eto na yung prime factors ng 6. Okay, itong 8. Yung 8, ano yung numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 8. Okay, 2 and 4. 2 times 4. 2 times 4 equals 8. Okay, yung 2, prime number na. Pero itong 4, hindi pa. Composite number pa ito. Meron pa itong factors, prime factors. Okay, ano yung numbers na kapag i-multiply natin magiging 4? 2. 2 times 2. Okay, sa prime factorization, hindi natin ginagamit dito yung 1. 1 times A, 1 times 6, hindi pwede yung 1. Yung ibang numbers lamang. So, eto na yung prime factors ng 6. Prime factors ng 8 ay 2, 2, 2. So, ilagay natin, 6 is equals 2 times 3. 8 equals, yung dulo lamang, 2 times 2 times 2. Ayan. Ngayon, tingnan ninyo. Ano yung number na meron sa 6 at meron din sa 8? Okay, yung 2. Eto. Diba? Ayan. Okay, ito yung common factor ng 6 at 8 dito. Ngayon, eto ang GCF. Dahil ito lang yung common factor niya, automatic, eto na kagad yung GCF. Pero kung meron pang iba, i-multiply yung common factors para makuha yung greatest common factor. Okay, so yung GCF ay 2. I-divide natin yung numerator sa 2 at yung denominator din i-divide sa 2. Okay? Yung whole number na 3, kopyahin lamang yan. Okay, 3. Then, 6 divided by 2 equals 3. 8 divided by 2 equals 4. Okay. Yung answer ay 3 and 3/4. Okay. Next number, 6 and 1/3 plus 7/9. Okay, mixed number at fraction. Ganun pa rin naman ang gagawin natin. Kahit mixed number ito at fraction ito, ganun pa rin yung proseso sa pag-add. Dahil dissimilar fractions o magkaiba yung denominator,
kukunin natin yung LCD. Yung whole number, isa lang siya. So, ilagay na natin yung whole number dito. Plus, okay, yung fraction, dito natin ilalagay. Kunin natin yung LCD. Okay, yung denominators, 3 and 9. Dito, pwede tayong mag-apply ng technique. Kahit hindi na tayo gumawa ng ganito, makukuha kaagad natin yung LCD. Okay, yung technique, tingnan ninyo yung denominators. 3 and 9. Yung mataas na number, tingnan ninyo, 9. Ang 9 ba, pwedeng ma-divide ng 3? Eksakto yung answer. Yes, pwede, di ba? Kasi yung 9, multiple siya ng 3. So, ibig sabihin, ang LCD nito ay 9. Ang pinakamababang number na multiple ng 3 at 9 ay yung 9. So, yung technique, kapag yung mataas na number pwedeng ma-divide ng mababang number, automatic yung LCM nila ay yung mataas na number. Okay, so yung LCD ay 9. Next, kunin natin yung numerators. 9 divided by 3 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay, dito naman, 9 divided by 9 equals 1. 1 times 7 equals 7. Okay. Sunod, i-add natin. Okay. Yung whole number na 6, isulat natin. Then, i-add natin yung numerators. 3 plus 7 equals 10. At kukopyahin natin yung LCD na 9. Yung answer ay 6 and 10 ninths. Yung fraction na 10 ninths, improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Isi-simplify pa natin ito. Itong whole number na 6, kopyahin natin. Okay, 6. Then, itong 10, i-divide natin sa 9. 10 divided by 9 equals 1. Yung quotient na 1, yun ay magiging whole number. So, ipa-plus natin siya dito sa whole number na 6. Then, di ba may remainder? Yung 10, i-divide sa 9, may remainder na 1. So, yung remainder na 1, yun ang numerator. At yung 9 na divisor or na denominator, ganun pa rin. 9 pa rin yan. Okay. So, ngayon, nagkaroon ng whole number dito, meron ding whole number dito. Ang gagawin ay, i-add natin yung whole numbers. Okay. 6 plus 1 equals 7. At kukopyahin na lang natin itong fraction na 1/9. Okay. Yung answer ay 7 and 1/9. Last example, 10 and 3/4 plus 1 and 2/8. Okay, mag-add tayo ng mixed numbers with dissimilar fractions. So, yung gagawin natin, i-add natin syempre yung whole numbers, i-add din natin yung fractions. Pero, kung titingnan ninyo, yung denominators, magkaiba. So, ibig sabihin, kailangan pa natin kunin yung LCD. So, yung whole number na 10 at 1, kopyahin natin. 10 plus 1. Then, plus yung fraction. Okay. Yung LCD, ilagay natin dito. Tingnan niyo yung denominators, 4 and 8. Tingnan natin kung applicable dito yung technique. Okay. Yung mataas na number ay 8. Ang 8 ba, pwedeng ma-divide ng 4? Yes, pwede, di ba? So, ibig sabihin, yung 8, multiple ng 4, at multiple din ng 8. So, etong 8, ngayon, yung mataas na number, ang magiging LCD. Ang LCD ay 8. Kasi yung 8, ito yung pinaka mababang number na multiple ng 8 at multiple din ng 4. Ito na kaagad yung LCD. Next,
Kunin natin yung numerators. 8 divided by 4 equals 2. 2 times 3 equals 6. Okay, dito naman. 8 divided by 8 equals 1. 1 times 2 equals 2. Sunod, i-add na natin. Add the whole numbers and add the fractions. Okay, 10 plus 1 equals 11. Okay, i-add natin yung numerators ng fraction. 6 plus 2 equals 8. At kukopyahin natin yung LCD na 8. So, yung answer ay 11 and 8 eighths. Okay, yung 8 eighths, improper fraction ito kasi pareho yung numerator at denominator. Isi-simplify pa natin ito. I-divide natin yung numerator sa denominator. So, 11 plus, okay, 8 divided by 8 equals 1. Walang remainder. Ayan, 1. Tatandaan lamang ninyo na kapag yung numerator at denominator pareho yung number, yung simplest form niyan ay 1. 11 plus 1 equals 12. So, yung answer ay 12.